Magkano nga ba ang gagastusin sa pagbuo ng isang amplifier? Yun ang katanungan ng isang viewers natin. Bago tayo natuto ng amplifier, katulad nito, ayan, isa sa mga ginawa nating amplifier. A few inches later. Ginagawa mo! Sa una, kailangan natin malaman ang basic, yung basic electronics. So, pinagdaanan natin yan. Bali, kumuha tayo ng short course sa TESDA. Kaya tayo natuto ng basic electronics. Nakikita nyo itong mga board na to. Dito ako nag-umpisa. Ito yung mga pinag-aralan ko. Ito yung aking ginawa dati na hindi ko siya na-perfect. At mayroon pa rin isa, hindi ko pa rin siya na-perfect. At mayroon pa rin isa na hindi ko pa rin siya napatunog dati. At mayroon pa rin tayong ginawa na rokula na hindi rin natin napatunog dati. Yun yung mga pinagdaanan natin dati, no? So, napakarami nating ginawa na hindi natin napatunog. No, dahil sa kagustuhan kong matuto, so, gumastos tayo. Dun pa lang gagastos na tayo. Magkano ang isang PCB? Sa ganitong kalaking PCB, magkano na? Mga kapasitor, halos 8 piraso nung ginamit ko, magkano na ito? At syempre, ang pinakamahal na isa sa mga pinakamahal, itong transformer. So, nagtanong sa akin kung magkano daw yung ginastos ko doon sa amplifier na yan na symbol ko. Ayun nagsimula tayo doon sa PCB board. So hindi pa yun hindi pa yun yung ating unang ginastos magmula doon sa PCB. Kailangan mayroon pa tayong PDF. Kailangan natin magpa-print ng black layout dito sa ganitong klaseng papel. At dahil dati hindi pa tayo marunong mag-assemble ng amplifier. Ito yung kauna-unahan kong binili online, tong Hiroshi, na halos umaabot na siya ng 1,000 plus. Ito pa lang, driver pa lang. And then kasunod nito yung mga power transistor. Dahil noon ay napakamahal ng heatsink. Alam mo itong heatsink na ginamit ko. Ito yung heatsink na ginamit ko. Ito ay hindi ginagamit sa amplifier. Ito ay isang aluminum na ginagamit sa bahay, yung hamba. Ito ay hamba ng bahay. Ayan, makapal na aluminum ginawa nating heatsink ng mga power transistor. Kaya kung hilig mo na gumawa ng amplifier katulad nito, ito isa sa mga hilig ko, electronics. Siyempre hindi natin lahat ilalaan dito yung mga yung ating pera, Kumbaga paunti-unti natin itong bibilin kasi mayroon tayong pamilya na dapat paglaanan ng ating makinikita sa ating trabaho dahil may sarili tayong trabaho. Ito ay libangan lang natin. Kailangan siyempre uunahin pa rin natin yung ating pamilya, Bigyan natin sila ng oras, paliguan natin, pakainin, patulugin, Yan ang routine na ginagawa ko araw-araw. At ito pa rin yung speaker protection na kauna-unahan kong ginawa. At ito pa rin yung simpleng speaker protection na rokula na ating ginawa dati. Ayan tingnan mo yung PCB niya dahil ito ay aking pinagtabasan. Sa unang proseso ng paggawa ng speaker protection, kailangan mayroon kang ganitong black layout na ipapiprint mo sa glossy paper. And then after printing, kailangan mo naman ng PCB board na katulad ng ganito. At kailangan mo ng ganito, ferric chloride. So pasensya na kayo dun sa aming mga kapitbahay, So minsan nagkakatuwaan and then yung iba naman maraming alagang manok kasi malapit lang ang sabungan dito sa amin, Pero hindi naman tayo nagsasabong, tayo ay may pamilya na, tayo ay responsableng kailangan ng ating pamilya ay unahin kaysa dun sa ganong klaseng mga bisyo. Ito lang ang bisyo natin, yung magkutingting ng electronics, and then magturo, simpleng tutorial ng basic, at syempre laging uunahin ng pamilya. Kaya dito pa lang sa mga PCB kung ito, gumastos na ako. Ayan napakarami niyan. Ayan sa power supply, ito sa Hiroshi, ito rokula. Ito yung Namek. So, hindi ko napaandar lahat yan dati. Sa pag-assemble naman ng power supply, ito, bibili tayo nito. 4 kilo ito, itong EI. Ayan. Magkano ang kilo ng ganito, yung magnetic wire. Kaya doon sa nagtanong sa atin, ng viewers natin, kung magkano ang ginastos ko dito. So, hindi na natin kukwentahin. Doon pa lang sa sinabi ko talaga napakagastos. Kaya ang kailangan mong gawin, paunti-unti mong bilhin yung kinakailangan mo. Isa ito sa mga nabuo kong amplifier, Dito pa lang, titingnan natin kung magkano ang gagastusin natin. Ayun, tumilaok na naman yung manok,
Pero lahat naman ng nandito sa kabuuan nito ay hindi ko binili online, ano. Yung iba diyan kinahoy-kahoy natin. So dati meron tayong maliit na shop, ano, nakaipon ako ng mga capacitors dun sa mga mula doon sa mga sirang amplifier. Tulad nitong mga 63 volts na ito na 10,000 microfarad, no. Yan, inipon ko lahat yan, pati itong casing ng amplifier galing sa kapitbahay. Itong transformer niya, ito ay galing sa sirang EBR. Tayo na rin ang nag-rewind nito dati, no. Yan, ito. Matagal ko na nagawa ito. Kaya kung bibili ka nitong power supply nito, merong nabibili online nito. Pumunta ka lang doon kay Drain Electronics, kundi kaya kay Rodel Stoke. Ito, binili natin online yung kanyang board. At ito naman, dahil sa gusto natin makatipid, so itong mga transistor na ito na 5198 at saka A1941, yan ay galing sa mga integrated amplifier. Kaya ang payo ko dun sa mga gustong bumuo ng amplifier, no, huwag niyong ilalaan lahat ng pira ninyo sa ganitong klaseng hilig, no. Pwede naman kung mayroon kayong extra money, no, paunti-unti niyong bilhin lahat ng kakailanganin niyo. No, ano nga ba ang kakailanganin sa ganitong pagbuo ng amplifier? Kapwa ako beginners, ano, kung hindi mo pa kayang bumuo ng ganitong klaseng amplifier, pwede naman bumili online ng buo na ganitong driver, buong power supply, at buong transformer. Ngayon, kung nakabuo ka na ng mga parts, ng mga parts na kakailanganin mo, meron ka na, ngayon ito ang katanungan. Paano ngayon ang connection? Kaya kailangan natin magkaroon ng knowledge ng basic electronics para hindi mangyari ito sa iyo. Ayan, ito. Marami na akong nagastos dati dito. So pagka-graduate natin ng college dati, ano, so hindi naman agad tayo ay nagkatrabaho. Dahil nakagraduate tayo noon, ay medyo may edad na rin tayo pero nag-college pa rin tayo. So itong ROTC, dinaanan ko ito bilang isang officer. So lubluban sa putik talaga. Yan ay pinagdaanan ko dahil isang officer dati ng ROTC. Kasama ko yung kapatid ko. Kaya doon sa nagtanong kung magkano ang ginastos ko rito sa buong amplifier nito, siguro more or less, hindi naman kalakihan. Kasi nga, sabi ko kanina, kinahoy-kahoy ko lang yung ibang parts niya. Siguro kung bibilhin mo lahat online, no, kailanganin mo sa pagbuo ng amplifier, ito pa lang itong amplifier na napakasimpleng ito. Siguro mga 6,000 pataas hanggang 10,000, no? Basta original lahat na piyesa ang kakailanganin mo. Magkano ang casing online? Nasa 4,000 hanggang 5,000 o 3,000, depende pa sa klase. Magkano ang transformer na malaki na halos isang dangkal online? Mga 4,000 hanggang 5,000. Magkano ang isang capacitor na original? 100 hanggang 125 pesos ang isa. Magkano ang power transistor? 75 pesos hanggang 100 pesos ang bawat isa. So doon pa lang sa computation natin, ano, medyo malaki na yung ating gagastusin. Wala pa yung mga wiring niya, wala pa yung mga speaker terminal at ibang components pa niya. So parang umabot na siya ng nasa 6,000 na yata, no? 6,000, 5,000. Wala pa tayong speaker. Wala pa tayong tweeter. So hindi naman pwede tweeter lang o pang mid na speaker lang. Kaya yun, sobrang napakagastos talaga ang ganitong klaseng pag-a-assemble ng amplifier. So napakahalaga ng crossover sa ating speaker dahil ang crossover ay ito yung nagiging protection ng ating mga speaker. Magastos nga ba ang ganitong pag-assemble ng amplifier? Talagang magastos, sir. Kaya ang payo ko sa mga beginners na katulad ko po, sa mga professional, tulungan nyo na lang po kami. Bumili ng pakunti-kunti na pyesa ng amplifier hanggang sa mabuo mo lahat ng parte. Kaya dun sa nagtanong na viewers sa atin, ano, ang may papayo ko lang, ay wag natin ilalagak lahat ng pera natin sa ganitong klaseng bisyo, no? Ilagak natin ang ating pera sa ating pamilya. Ngayon kung may kunting sobra, doon lang natin siya ilalaan, no? Wag nating ubusin yung ating pera sa ganitong klaseng hilig, no? Although hilig natin ito, pero pag-isipan natin muna, no? Dahil ako noon ay binata pa noon, kaya yan, ang dami kong nagastos, no? Bago tayo natuto ng ganitong klaseng napakasimpleng amplifier, no? Lalo na kila kila Sir Maestrado, no? Makikita mo yung kanilang mga class H na amplifier, sobrang napakamahal po niyan, ano? Ayun, ano? So shout out po sa ating lahat, ano? Hindi na po natin may isa-isa yung mga pangalan dahil sobrang napakarami po talagang gusto magpa-shout out, ano? Kung alin lang yung naiisip natin, go shout out kay Master Maestrado, kay Master Tony Tixon,
Ayan, kay Mr. Sakura, no? Isa yan sa mga natuto sa atin, kay Sunny Mobile Sounds, yan. Kay Dins Mobile Sounds, ano, yung nasa abroad yan. And then, syempre, sa lahat ng mga subscribers natin sa ating YouTube channel, no? Diyan tayo nagsimula, no? At syempre, sa lahat ng followers natin dito sa ating Facebook, ano? So, i-comment nyo lang, sir, ano, kung sakali may katanungan pa kayo sa pag-a-assemble ng amplifier, kung magkano yung ginastos o ano yung una mong bibilhin sa pagbuo ng amplifier. So, maraming salamat. At syempre, don't forget to subscribe and follow.